Hello, welcome again to my channel, and this time we'll talk about break-even analysis under engineering economy. So break-even, ano nga ba itong break-even? It is a condition where total sales are equal to the total cost of production. So, ibig sabihin lahat ng binenta mo ay equal, pagbentahan mo ay equal sa lahat na nagastos mo. So, ibig sabihin, parang nabawi ka lang, no? Bawi ka lang, hindi ka kumita, hindi ka nalugi. So, kaya itong break even, di ba may kanta nga yan, sabi nga sa kanta, "We're to break even." Hindi, joke ko lang, kinalaman yun, no? Pero break even, meaning, hindi ka kumita, hindi ka rin nalugi, no? Naabot mo yung point na pag-ibig sabihin na sinatawag na break even ka na. No, ibig sabihin, nabawi mo na lahat ng puhunan mo. Ayan, sabi pa dito, no, a situation where no profit is generated and no losses are incurred. So, nabawi mo na yung puhunan mo. Wala kang kita, wala kang lugi, nagsayang ka lang ng oras. Hindi, kung break even lang yung aabutin natin, no. Na ina-analyze natin yung break even para sa isang business, no. Kapag naabot mo tong break even a point, ibig sabihin after that break even point, kikita ka na. Okay, yun yung point na yun din yung sineset natin as dapat makabenta ako within a month ng ganitong piraso para kahit man lang yung nagastos ko ay mabawi ko. Or syempre, mas ang goal natin, mas mataas yung kikitain natin kesa sa ginagastos natin. So, to break even, sabi natin, yan, to break even, sabi natin, total sales natin is must be equal to the total expenses. Yan. No? So, ibig sabihin, nabawi na natin yung um, ginastos natin, no? Within the day, within the month, break even tayo. So, after that is may profit na tayo. Kasi, ang profit dapat, syempre, equal yan sa total sales minus total expenses. No? Gusto natin, mas mataas yung benta natin kesa sa mga nagastos natin. Yan yung profit natin. Okay? Ayan. So, dito sa break-even analysis or syempre sa isang business, meron tayong tinatawag na expenses nga. No? Ano ba yung mga expenses natin? So, meron tayong dalawang expenses. Unahin na natin yung fixed cost. Ito yung mga expenses natin. Unahin natin yung fixed cost. Ayan. So, fixed cost, first expenses natin, no? Pag sinabing fixed cost, it is the cost which remains constant and costs that are independent of production on sales output. So, meaning, halimbawa, every month, same, nababayaran mo tong fixed cost and hindi siya nakadepende, no? Independent siya sa production ng sales of on on sales output. Meaning, kung onti man yung na-produce natin na output, same pa rin yung babayaran nating fixed cost. Kung madami naman tayong na-produce na output or product, same pa rin yung fixed cost. Ang typical example nitong fixed cost is yung rent. No? Halimbawa, nagre-rent tayo ng isang lugar. So, kung nagre-rent tayo monthly, pare-pareha, binabayaran natin yan. Kahit onti yung na-produce natin o nabenta natin within this month compared to next month na mas madami. So, same pa rin, no? Fixed pa rin yung amount ng rent natin. So, halimbawa, katulad ng nangyari, nagkaroon ng pandemic, nag-rent ka doon, so continuous yung rent, so continuous yung fixed cost mo, pero walang pumapasok na pera sa'yo. So, doon ka na, pwedeng mo masabi na pwedeng malugi ka na kasi syempre nagbabayad ka ng rent pero hindi ka naman nag-ooperate. So, yung fixed cost, so kaya kino-consider tong fixed cost, no, sa mga expenses natin. Ayan. So, another example pa, mga utilities, like, halimbawa, internet.
utilities, yan, internet, water, electricity. Pero syempre minsan yung electricity kapag naman gumagamit ka ng machinery na kailangan ng electricity, pwedeng hindi pumasok sa fixed cost yun kasi nagpo-produce siya ng kasama siya sa production ng output natin. Pero ang typical example natin dito ay yung mga fixed costs, ay yung rent, no? Typical example. So meron pa tayo isang klaseng expenses, yun naman yung variable cost. Variable cost, ito naman yung cost which vary with output, no, or any change in operation in the activities of the enterprise. So vary with output meaning kapag onti lang yung ginawa nating output or product, maliit lang yung variable cost natin. Kung marami naman tayong gawing product, mataas ang variable cost natin. So ano naman mga example niyan? Example yan, syempre yung material cost. Siyempre kung onti lang yung material na bilhin mo, onti lang yung mapoproduce mong product, 'di ba? So siyempre diyan din papasok sa labor cost. So kapag same lang lagi yung napoproduce mong output, same lang yung labor mo, pero kung halimbawa gusto mong damihan yung production mo in the month, mag-hire ka ng another labor para mas marami silang magawa, no? And any other pa na nakadepende sa output, no? Basta pag dumami yung output mo, tataas din to yung variable cost. Normally, material cost, labor cost, yan ang mga example. And sinabi ko kanina, kung yung product natin ay gumagamit ng kuryente para makagawa tayo ng output, kasama siya, no, sa variable cost. Nakadepende sa output yung cost na to. Pero ito yung pinaka-typical example ng material cost and labor cost. So knowing this, so pwede nating assume or i-let, no, ang fixed cost natin will be FC for the fixed cost, and the variable cost ay VC. Ayan. So that is the total expenses natin, first cost plus the variable cost. So balik tayo dito sa to break even, no? Ayan. Sabi natin, to break even, total sales equals total expenses. Ano ba yung total sales natin? Paano ba natin makuha ng total sales? So, syempre, kung may number of output ka, sabi natin letter N, no, let N is the number of unit produced times the sale price, no, times S, the sale price per unit. So, number of output times kung magkano yung output mo or yung product mo, yan yung total sales mo. Diba? And the total expenses mo will be fixed cost plus variable cost. Ayan. So, variable cost, yung variable cost natin, nakadepende siya sa number of output. Kung ilan yung na-produce natin or nabenta natin, letter N, number of output, yun din yung times natin sa variable cost natin. Lalagyan natin ng N dito sa variable cost. Okay? So, again, N will be the number of a unit produced, or kung ito gagamitin natin to break even, yung N natin is the number of unit to break even. Units to break even. Yan, and S, sabi natin, ang S natin is the net sale price or the sale price mismo, no, per unit, kung magkano yung unit natin or yung output. FC will be the first fixed cost, and VC will be the variable cost. Ayan. So that is to break even, no? Total sales is equal to total expenses. Okay? So, bago tayo mag-solve ng problem, puntahan muna natin yung break-even chart, no? Ayan, break-even chart. Ano ba tong break-even chart? Para saan ba to, no? Ayan. So, example, meron tayo ditong axis and
x-axis. Yung x-axis natin, ito yung units of output produced. And yung y-axis natin ay cost of production or the sales, no? Yan. So, unit output produced, meaning dito ay wala ka pang na babay na naka produce, wala ka pa ring cost ng production. So, kanina sinabi natin ang mga expenses natin ay meron tayong fixed cost and variable cost. Sabi natin, unahin muna natin expenses, cost of production, ang fixed cost natin kahit wala kang na-produce na output, no? Dito, zero yung output mo, babayaran mo pa rin yung fixed cost. Kahit dumami yung production mo, same pa rin yung amount ng fixed cost mo. Diba? That is fixed cost. Ayan. And on top of that, no, kapag naman magpuproduce ka na ng product, yung variable cost natin, nakadepende yung price niya kung gaano kadami yung output na puproduce natin. So, kapag zero yung output na produce, zero yung madadagdag sa fixed cost or zero yung variable cost. Pero, habang tumataas yung units of output produce natin, tumataas din yung variable cost natin, no? Kumbaga, zero yung number of output produced, wala kang madadagdag sa fixed cost. Kung madami ka na-produce na output, tataas yung variable cost mo, no? This is the variable cost. And these two, no? Ito yung total expenses natin. Ayan. So, ngayon, sunod, doon naman tayo sa revenue or the sales, no? So, sa sales natin, kapag zero yung sale natin, syempre, zero yung output na nabenta natin, walang papasok na pera sa atin. Pero hanggat dumadami yung output na nabebenta natin, tumataas din yung sales natin, syempre, diba? So, kapag madami ka ng output produced or marami kang nabenta, mataas yung sales mo. Ang tawag dito ay pwedeng revenue or the gross income, no? Income sale. Ayan. So ito ay total expenses. So, kapag ang intersection natin, no? Intersection ng expenses tsaka sales, ito. Ayan. Itong point na to is what we call the break-even point, no? Break-even point. And kapag pinoject natin yan sa number of units output n, yan, kung may value man, ito na yung number of items or number of product to break even. No, ibig sabihin, halimbawa 100 output yan. Ibig sabihin 100 pieces dapat mabenta mo. Ibig sabihin, kapag hindi ka pa nakaabot sa 100 pieces na output na n to the break even point, magkakaroon pa tayo ng losses. Ayan. And kapag yung break-even point, yung number of output produced, lumagpas na tayo dyan sa break-even point natin. No, yung output mas madami na sa break-even point na nabebenta natin, doon na tayo magkakaroon ng profit. So, mas mataas na yung income natin kaysa sa expenses natin. Okay? So, yan. So, solve tayo ng example ng break-even analysis. Actually, madali lang naman tong break-even analysis, no? Yan lang yung formula natin. Sulat ko lang yung problem. Ayan, no? Example. The cost of producing a small transistor radio set consists of 23 pesos for labor and 37 pesos for materials. So, ito, no, labor and materials, that is a variable cost. Variable cost yung dalawa na yan. So, the fixed charges in operating plant is 100,000 per month. So, pwede natin sabihin, fixed cost yan, no? Fixed charges daw every month, nag-ooperate yung plant, gumagastos ng 100,000 per month. The variable cost, o may additional variable cost pa, no, is 1 peso per set.
May additional variable cost ba ng 1 peso per set. The radius set can be sold for 75 pesos each. So, ito yung price niya, no? Determine how many sets must be produced per month to break even. Ayan. So, ito madami yung variable cost, ano? So, pwede natin muna isulat yung mga given. So, meron tayong for labor. Ito na lang, for labor. Meron tayong 223 pesos per set. So, sabi dito, no? Producing a small transistor radio set. Ito yung mga cost. Isang set ng radio set, 23 pesos per labor per set. Materials, 37 pesos per set. Kada isang transistor radio set, no? Ito yung nagagastos. And meron tayong fixed charges or the fixed cost na 100,000 per month. So, yung fixed cost naman natin per month, tapos sinabi dito yung tanong, how many sets must be produced per month? So, okay tayo yan. Kasi minsan may mga tanong na per year, ito times pa natin sa 12 tong fixed cost natin, no? So, i-analyze lang maigi yung problem. And then, meron pa isang variable cost na 1 peso per set. And the sale price is natin is 75 pesos per set or each. Ayan. Sabi natin kanina na to break even, dapat ang total sales is equal to total expenses, diba? Ang expenses natin, ang total sales natin is 75%. Pero hindi natin alam kung ilan ba yung number of set para maging ma-break even. So, ang total sales natin ay number of output times the sale price, and the expenses is the fixed cost plus n number of item or output to break even times the variable cost. So, substitute natin. So, yung number of items to break even, letter N, hindi pa natin alam. Yung price ng pagbibenta na natin siya, 75 pesos. And then, fixed cost, per month naman yung hinahanap to break even. So, 100,000 per month. Fixed cost. Ayan. And variable cost. So, dahil ilan variable cost natin? 1, 2, 3, no? So, isa-isay natin yan. So, bali, sa labor, number of output N, no? To break even times 23 pesos for labor plus number of N to break even. Kasi, ang presyo nito per set kasi, no? Variable cost kasi. So, kaya ito times natin siya sa N, 37, plus yung piso, no? Plus number of output to break even times 1 peso. Then, simplify lang, no? So, dito is 75N equals 100,000 plus 23 plus 37, 50, 60 plus 1, 61. 61N. Then, lipat lang natin sa kabila, no? Transpose lang. 75N minus 61N equals 100,000. And then, 75 minus 61, siyempre, para sigurado. 14. So, 14N equals 100,000. So, divide both sides by 14. And that number of output to break even is 100,000 divided by 14. Yan. 7142.8571. Ayan. Pero syempre, 'di ba, hindi naman pwedeng 0.8 magpo-produce ka. So, ang ginagawa natin dito is round up, no? Hindi round off, round up to the nearest ones. So, this is
this will become 7143 units, no? Ito yung output or units na kailangan natin to break even. So, per month. So, ibig sabihin dapat ito yung parang quota na rin, no? Sabihin natin parang quota na rin siya or mag-times ka pa dyan ng 20%, additional 20% para ito yung maging quota para meron kang sales. Kaya ang mga sales agent, no? Hanggat marami silang nabibenta, mas gusto nila yon kasi minsan sa mga company na mga may sales agent is nagbibigay sila ng incentive kapag naabot mo na yung quota tapos lumagpas ka pa sa quota sa sales mo, no? Kasi mas kikita nga rin naman ang company nun, no? Ayan. So, balik tayo sa roundup. Yung roundup, kahit halimbawa ay 7142.2 lang lumabas. So, ra-round up natin kahit ano pang katabi nitong ones natin, no? Kahit 1 pa yan, i-round up natin, gagawin natin yung 7140 pa din, no? Round up. Kasi pag 7142, may lugi ka pang 0.2, 'di ba? Pero kapag 7143, break even ka na, may konting kupit ka pa, ay hindi, may konting ano ka pa diyan, no? Kita ka pa. So, ang gagawin natin is round up yung sagot natin dito. Okay? Ayan, no? Solve pa tayo sa pang example para mas makuha nyo pa yung break even. So, a company manufacturing calculator has a capacity of 200 units a month. So, meaning, ito na yung maximum na kaya i-produce ng company na yan, no? Ng calculator. The variable cost are 1,000 pesos per unit and per unit, so variable cost, the average selling price of calculator is 2,500 and the fixed cost of the company amounting to 150,000 per month. So, which include all taxes na. So, tanong, letter A, determine the number of calculators that must be sold each month to break even. Okay? So, yan. So, itong 200 units a month, baka malito kayo, ito lang yung capacity ng manufacturer, no? So, hindi yan yung maximum na kaya niya i-produce within a month. Pero, ang given natin, variable cost. So, meron tayong variable cost. So, letter A muna, no? Na 1,000 pesos per unit. And the selling price, 2,500 per unit, syempre. Kada calculator. And may fixed cost na 150,000 per month. So, ang tanong, determine the number of calculators that must be sold each month to break even. So, monthly naman yung fixed cost natin. Walang problema. Again, to break even, sabi natin, di ba, total sales equals total expenses, no? Total sales equals total expenses. So, total sales natin, again, number of output to break even times sale price equals the fixed cost plus the variable cost times n, the number of unit to break even. So, isa lang yung variable cost natin, no? Unlike dito sa una, nakaiwala yung labor, material, tsaka yung may isa pa siyang tinawag na variable cost. So, depende yun sa problem, no? So, dito, isa lang yung variable cost natin. So, analyze nyo lang. So, number of output to break even N times the sale price, 2,500. Fixed cost, 150,000 pesos. And the variable cost, 1,000 per unit. So, number of output to break even N times the variable cost, 1,000 pesos. And solve for N. O, lipat lang natin dyan. So, bali, 2,500 N minus 1,000 N equals 150,000. So, 1,500 N equals 150,000. So, divide both sides by 1,500. So, that is 100. Tama ba? Ayan, 100.
or para sure, syempre, 50,000 divided by 50, 1.5. Ayun, 100 nga. So, number of output to break even is 150 units or calculator, 150 calculator. Ang kailangan natin ibenta, 100 pala, sorry. So, ano ko 150? 100. 100 units na calculator dapat mabenta natin per month para ma-break even. Okay, yun yung tanong ng letter A. So, ang pangalawang tanong, what is the profit or loss if 150 units were produced and sold per month? So, dahil alam na natin na 100 units, break even na siya. Meaning, kapag 150 yung nasosold natin tsaka napoproduce, syempre may profit siya. Okay? So, again, ang profit natin, derby, no? Syempre, dapat mas mataas si total sales kaysa expenses, no? Total sales minus total expenses, ito na yung profit natin. Kapag ang naging sagot dito ay negative, ibig sabihin may losses yon. Kaya tinanong dito, no? Profit or loss ba? May profit ba? May loss ba kapag 150 units yung produced? So, dahil alam natin 100 units, pag nakapag-produce and benta mo 100 units ay break-even ka na. So, yung 150 units na yan, automatic profit na. Ayan. So, again, kapag nag-negative lang to, ay may losses lang tayo. So, ganun pa rin ang formula. N, number of output produced times the total sales minus the fixed cost, lagyan lang natin ng parenthesis, no? Plus the number of unit produced times the variable cost. Ayan. So, profit sa 150 units. So, yung N mo dito, 150 na. Times selling price, 2,500. Fixed cost, ganun pa rin, 150 per month. Pesos per month. Plus the variable cost, yung N natin dito, 150 units na. Times the variable cost na 1,000 per unit. Yan. So, ang profit natin, so magkakaroon tayo ng profit kapag 150 units ng calculator na ang pinroduce at nabenta natin. Minus, lagyan ng parenthesis, 150,000 T times 1,000. Yan. So, meron tayong kikitain 75,000, no? Per month. Yan. Kita na yan, no? Kasi binainasan natin yung fixed cost and variable cost, no? So, malaki yung kita niya, no? 75,000 per month sa pagbenta ng calculator. Yan. So, benta na lang tayo ng calculator. Okay, so profit siya, no? Kasi positive. Kapag nag-negative, losses yan. So, meron namang mga tanong din, no? Pag sinabing, what is the profit with 100% capacity nung manufacturer? Ibig sabihin, kung 100% capacity, ito yon yung 200 units a month, yung gagamitin natin pag sinabing gano'n, no? Na 100% capacity ng company, yun yung ipoproduce and yun yung masosold. Okay? Ayan. So, break even. So, madali lang yung break even. Basta alam nyo lang yung concept ng total sales is equal to total expenses. And again, kung kaya nyo pa mag-solve pa ng ibang problem about break even para at least mas magamay nyo pa ang pag-solve and pag-analyze ng break even analysis. Okay? So, thank you and good luck.